Pero, ganito kami po, no? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa malaking pribileyo po na ibinigay po niya sa akin, no? Pagkamat po, hindi po parapat-dapat at salamat po ako mamang sa harapan ng Panginoon, pero yung biyaya po niya sa akin. Nagpapasalamat po. Salamat din po sa inyo sa time po, no? Pagkamat po alam ko, pagod din po kayo, may mga ginagawa po kayo, may galing sa trabaho, may mga pamilya po kayo na inaasikaso. Pero salamat po, tinuruan po tayo ng Panginoon na unahin po natin siya. Unahin natin siya ng oras. Buksan po natin ang ating Biblia sa Philippians 4. Philippians 4:13. Opo. Ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Sabi po niya sa wikang Tagalog, lahat ng bagay ay ating magagawa doon sa nagpapalaksak. Sige po, mag-pray muna po tayo. Dakilang Diyos, Panginoon, sa oras po ito, lumalapit po ako sa iyo ba ng harapan, Panginoon, upang patuloy na purihin po kayo pasalamatan. Higit po sa lahat, Panginoon, itaas po ang pangalan mo sa ating buhay. Panginoon, sa oras na ito, nagpapaubaba po ako, Ama, pinasisiyak sa po ang puso ko sa oras na ito. Panginoon, alam mo yung buhay ko, alam mo yung mga kasalanan ko, alam mo yung mga pagkukulang ko, wala po akong hinitatago sa iyo. Panginoon, patawarin mo po ako sa bawat pagkakasala. Ninisin mo po ako kumalang ang banal na lubos sa oras nito upang maging karapat-dapat po ako ang may pangalan ng inyong salita. Panginoon, salamat po sa malaking pribileyo na binigay niyo po sa akin. Minsan doon, hindi ko maisip na dati po ako sa point na ito. Panginoon, tulungan mo ako. Wala po akong kakayanan. Marami po akong parunungan. Biyaya mo lang po kayo kung bakit ako sa kayo dito. Anong panalangin, Panginoon? Bigyan niyo po ako ng malinis na puso upang makita po yung kabanan niyo sa aking buhay. Tulungan mo ako, Ama. Gamitin mo po ang aking parang pagulong pagkatao at anumang mong buhay pa rin upang maitas ka, mailat sila kasi oras po. Bigyan mo po na humble at teachable heart of bawat isa, Panginoon. Unahain po kami. Sana po, Panginoon, makikita po namin sa oras na ito kung ano po yung gusto mo sa bawat buhay po natin. Kailangan mo po ba ng Espiritu, pangunahin po kami at ng papuri, Panginoon, pasasalamat. Binabalik po namin, po ang ininagdarangin sa dakila at mataas ng pamilya. Pangalan po ang Panginoon na Diyos ko. Amen. Sorry po, ano? Ewan po, bakit? Dati po hindi naman ako umiiyak. Pero simula po nakakilala sa Panginoon. Nagiiyakin po ako eh. Hindi, kasi po ano, yung, alam niyo po yun, yung every time po na maalala mo po yung kabutihan po ng Panginoon mo. Isang mga kasalanan mo, dapat. Pero nalitas na po niya. Every time na maalala mo lang po yung kaligtasan na meron ka. Sapat na po yun sa araw. Mapasalamatan mo po at mapulihan mo Panginoon sa ating mga buhay. Title po ng, ay share ko lang po no. Nung January po, tatrabaho po ako. Binigyan po ako ng Panginoon ng 3 puntos. Sabi ko, Lord, ano po ba ito? Sabi ko kasi hindi pa po kami nagbagot, nagbunutan, kasi siya ang pag-paralo. Hindi pa po kami nagbunutan. Tapos po makarang araw po, binigyan naman po ako ng verse. Tapos, binigyan na lang po ako ng title, sunod-sunod po yun. Ngayon po pala, una po pala ako. Ito nga po ng Panginoon. On time siya, hindi po siya nagkakamali. Title po ng ating mensahe ko sa oras na ito, hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos na pinag-ibig. Sabi po natin. Alam po natin, sa bawat isa po sa ating bilang tao, may mga bagay na mahirap po sa atin. No?
limitado lang po ang bawat kakayanan po natin. Pero alam po ninyo sa oras po ito mga kapatid ko, nais po ipaalam sa inyo ng Diyos na hindi po nyo kaya. Pero kaya po ng Diyos. Amen. Alam po niyo, wala pa tayo sa Panginoon. May mga tawag po tayong nararamdaman sa ating mga puso. May mga bagay na alalaanin po natin, no? Bilang mga tao, bilang sarina. Lalo na po kapag dumarang sa bawat buhay natin, yung mga kahirapan, yung mga pagsubok po, no? Na hindi na po tayo, nararamdaman natin, no? Hindi po natin kaya. Pero alam po nito, sa oras nito, nais po ng Diyos na maramdaman po natin sa bawat buhay natin na hindi mo man kaya, pero kaya ng Diyos. Amen. Nais lang po ng Diyos, no? Magtiwala po tayo sa Kanya at manampalataya. Bilang anak po ng Diyos, no? Hindi na po yung, pag gusto mo, hindi po yung, ayun, sis, bilang anak po ng Diyos, gusto na po na maniwala po tayo, no? Meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Kailangan po lang natin gawin. Sumunod po at magtiwala sa Kanya. Tatlong bagay po, ang kailangan po natin gawin, no? Upang makita po natin sa bawat buhay natin na kaya po ng Diyos. Number 1 po, sa buhay kong naging blessing sa buhay ko. Prayer po. Amen. Gusto po natin din natin sa Philippians 4:6-7. Sabi po niya dito sa verse 3, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing ng may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kaibigan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayon ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Alam po ninyo, sa bawat buhay po natin, napakahalaga po ng panalangin. Every time po na meron po tayong panalangin, every time na meron tayong pagsubok na pinagdadaanan, nais po ng Diyos na lumapit po tayo sa Kanya. Kausapin po natin siya. Hindi po marami lang Diyos. Amen. Lagi siya mag-iintay sa atin. Minsan po nag-trouble tayo. Makakalimutan po natin daw. Meron po panalangin. Kung po bang makalapit po tayo sa Diyos at makahingi po ng lakas para makayanin po ang bawat trial sa buhay natin. Kanya po, ako, ang time na nakakilala po kami sa Panginoon, okay po lahat ng buhay namin. Malakas po yung trabaho ko. Meron din po kami business every Saturday lang po yun. Nagkaroon po ako ng parang sideline lang siya. Pero naglikod po ako sa Panginoon. Pinagpala po ito ng Panginoon. Mas lalo po niya itong pinagpala. Pero nung nag-design po ako sa Panginoon na maging mataka at sumunod po sa Kanya. Hindi po naging madali. Sinubok po ang naman. Nawala po lahat. Yung pinayang trabaho ko. Nawala rin po yung business. Then po face-to-face pa sa last year. Nahirapan po kami ng sobra. Yung dati po yung buhay natin. Isang linggo na, yung ulam mo sa rin. Yung hindi ka nag-aalala kasi meron kang nakikita. Pero po kami konting pera. Pero nawala po lahat yun. Alam niyo po yung time na yun, yung parang wala na akong makapitan. Ginagis ang pinapakairam mo. Tapos nasabihin pa po yung hospital, huwag na muna siyang mag-prayer meeting, o kaya yung huwag na muna siyang mag-fellowship po, no? Alam po nung time na yun. Yun po nag-umisa yung nahandaman ko yung Panginoon sa buhay. Kasi down na po ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Lumod po ako, nagpumagsawa. Kinausap ko ang Diyos. Sabi ko, gusto kitang makilala.
Panginoon, tulungan mo kami, hindi ko kaya. Pero naman Diyos na yun, alam ko, totoo ang Diyos sa pinag-iwan. Hindi ko kaya, pero kaya mo sa atin sa akin. Ang time na yun, nahandang ko yung Panginoon. Doon po nagsimula yung pananahin ko lang sa biyaya ko ng Panginoon. Amen. Alam niyo po yung time na yun, sabi sa kanya, hindi kami sobra. Alas ng pag-amaga ko yung mata ko. Ayoko nang tumigil sa pag-iyak kasi naramdaman ko siya doon sa kwartong yun. Amen. Sabi ko, Panginoon, matanda na akong nakakilala sa'yo. Marami akong gustong gawin. Marami pa ako na nasaya. Marami pa ako na nasira. Yung lakas ko sa trabaho ko, sa buhay ko na walang kabuluhan. Yun yung naging buhay ko. Ngayon, Panginoon, dahil hindi ko lang naman mo. Biling ko ako na alisin mo ang lahat. Alisin mo ang lahat, sabi ko sa Panginoon. Tulungan mo ako kami makapagpatuloy. Amen. At sabi ko sa kanya, kung ito po yung mga bagay na gusto mo makikita sa bawat buhay namin at pamilya ko, biling ako sumunod sa iyo, Panginoon. Mag-iinap lang sana laging makikita mo sa buhay namin, sabi ko sa kanya, na mahal ka namin. Amen. Yun po yung sabihan ng Panginoon. Pagkaradabang po siya na paralagi. Amen. Naging matatag po ako. Nakayanan po namin ang bawat pagsubok sa aming buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanalangin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na tinuro niya sa akin nung time na down na ako. Tinuro niya ako lumuot. Kaya po, hindi maramot ang Diyos. Dahil sila po na niya, lumapit po tayo at magpag-usap tayo sa Kanya. Naghihintay po siya lagi sa atin. Minsan na-ignore lang po natin siya. Minsan nagiging siya sa mga alis natin. Pero ang totoo, lagi siyang nariyan, nakabantay siya. Alam niya yung bawat pagsubok na pinagdadaanan ko lagi. Lumapit lang po kayo. Amen. Ito yung naging personal na mo. Testimony ko sa karangalan ng patalagi. Praise God. Pangalawa po ng Word of God. Amen. Sabi po niya sa gusto po natin natin sa Joshua po 1:8 po. Joshua 1:8 po. Sabi po niya, ang nakulat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong piling. Kundi iyong pagbulay-bulayin araw-araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa mga ng nakasulat dito. Pagkat kung magkagayon, iyong pagiginawain ang inyong lakad. Kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Alam niyo po, ito po ang salita ng Panginoon. Napunin niyo na, iwan po sa atin ang Panginoon ang kanyang salita. Bakit po? Kasi gusto po ng Diyos na maging gawin po natin ito patungo sa tamang direksyon ng ating buhay. Bilang anak po ng Diyos, gusto po niya na basahin po natin ito sa araw-araw ng pamumuhay. Alam po ninyo, every time na binabasa po natin ang ating mga libro, nagiging malakas po ang ating spirit. Amen. Parang yun lang po physical. Every time na kumakain po tayo, nabubusog po tayo. Higit lalo po ang ating spirit ng buhay. Kaya yun yung gusto ng Panginoon. Yun po tayo, isa po ito para maging kalakasin po natin bilang mananampalataya. Alam niyo po, sa umpisado, mahirap po na makapag-start ng matapos mo yung Biblia mo. Kaya tayo mga magulang,
asawa o minsan po Mm. trabado, no, nagtatrabaho. Napakahirap po, no, yung pagising mo pa lang sa umaga, napakaraming mga ginagawa. Hindi mo na po alam kung ano yung uunahin mo. Pero alam po nyo, pag nag-decide ka po sa puso mo na, Amen. basahin mo po ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, magiging, hindi na po, doon una po magiging, parang mabigat po sa'yo, no? Kasi parang nahihirapan ka po dahil sa mga ginagawa. Pero pag naumpisan mo na po ito, Amen. alam niyo po, magiging kagahalakan na po ito sa atin. Yeah. At hindi na po ito mabigatan. Bakit po? Kasi po mas dinais po natin lang matuto at masunod po ang kalooban ng Amen. Diyos sa bawat buhay natin. Alam po, isa rin po naging blessing sa akin to, no? Nung umina po yung trabaho ko, ito po yung pangalawang itinuro sa akin ng Panginoon. Hinigay po niya sa puso ko na buksan ko po ang kanyang salita para makilala ko po siya. Hindi ko lang siya naramdaman sa panalangin. Tinuruan po niya ako na buksan ko ang Biblia. Kaya naging blessing po sa akin. Nakita ko na inalaw para ng Diyos ang lahat ng ito. Kasi dati po dahil sa sobrang kapaguran ko, nahanin ko po, gabi lang po ako nagbabasa, full chapter lang po talaga. Yun po, kasi pagod na pagod po ako. Pero simula po umina po yung trabaho nga, tapos nawala na ako masyadong nililista, ginagawa. Yun po, at decide po ako, no, makilala pa po ang Diyos. Amen po. Sa biyaya po ng Panginoon, 2 taon po na tapos, Lord willing po, may Amen. alam niyo po, napakalaking tulong po ito sa akin. Amen. Sa mga pagsubok, sa mga pinagdadaanan ko, napakalaki pong tinulong po, Yeah. in-impact po niya sa buhay ko na patuloy po kami lumago. Pero yun po yung naging sandigan po na makapag-akin ng kaluluwa. Doon na po akong nakayanan kasi hindi naman po ako makapag-aral. Sa mga hindi nakakaalam po sa inyo, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Grade 6 lamang po ako. Na-aksidente po yung tatay ko noon. Ako po yung pangalawang panganay. Kailangan ko pong maghanap buhay para sa kanila. Marami po akong pinasukan na nasa bahay. Ganun, lahat po ako natitinda. Alam niyo po yung naging buhay ko dahil napakalaki po lang in-impact nito sa buhay ko. Kasi alam niyo po yung mga taong nasa paligid ko, yung dahil nalalaman nila na hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Talagang dinaon po rin ako. Ibig yung pamilya ng asawa ko. Tapos po doon nagkaroon ako ng trabaho sa kumpanya. Yun po yung company na pinapasukan ko ngayon po yung unang company na pasukan ko na dami katulong po. Di rin po lagi madali yung buhay ko doon. Lahat po ng visor, lahat ng manager, or my work po, ano, may mga nagsabi mo. Kung tanga ka, hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng. Yung hindi ka pwedeng sa mga mahipas sila ng trabaho kasi wala ko nang pinag-aralan eh. Amen, sis. Ano yung naging buhay ko? Yung po yung panahon na nawala na ako ng nawalan po ako ng tiwala ko sa sarili ko. Kasi po, mga tao nasa paligid ko. Yung pinaparamdam nila na yung parang hindi ka tao. Hindi ko lang gusto hindi mag-aaral eh. Hindi mo pangalan po. Pero dahil po sa kahirapan, ako po yung tumigil kasi nag-asawa niyo po yung kuya ko. Pero ano niyo po, nung nakakilala ko sa Panginoon, na dati yung taong down na down, hindi ko na
nabuluan. Kasi po yung mga tao, naging part ng buhay ko, yung mga itinanim po sa akin. Pero nung nagkilala po ang Panginoon sa salita niya, nagkilala ko rin po ang sarili ko. Amen. Na kung gano'n ako ka-bless, wala man akong degree. Wala man akong diploma. Amen. Pero yung mabuhay na kasama ko siya, kasama ko yung mga pamilya ko, yung po yung naging buhay ko na sobrang blessed pala ako. Amen. Kaya nalaman ako ng lahat ng mga career na bagay. Pero napaka-blessed ko sa akin, Espiritu ko. Kaya yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Pangatlo po, Amen. pananampalataya po. Amen. Sabi po, Isaiah po. Isaiah 41:10. Sabi po niya dito, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang maglubaybay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking paralangasin ka, o Amen. aking tutulungan ka, o aking kakalalayan sa kanang kamay, ng aking katuwiran. Sabi ninyo, bilang mga anak po ng Diyos, napakalaga po na sa bawat buhay po natin na makita ng Diyos na meron po tayong pananampalataya. So kapag meron po tayong pananampalataya, nare-please po natin ang Diyos at sa mga buhay natin. Natutuwa po siya na rin po yung favor. O kung wala pong favor yung Diyos ko, pero alam niyo po, kapag meron kang pananampalataya, kapag natutuwa ang Diyos sa'yo, parang pagkanda mo po favorite kayo. Kasi yung mga hinihiling mo, kung ito lang po yung makakabuti sa'yo, ibibigay mo na. Parang kahit ano po, lakad mo, yung ramdam mo siya sa buhay mo. Yung nararamdaman po siya, kahit nasan ka lang, nagiging, ano rin po yung parang, ang tawag doon, parang, lahat na lang po ang ginagawa mo, yung parang, lahat po, galing sa Panginoon. Ito yung gusto ng Panginoon. Parang yung puso niya po nasa iyo. Ramdam mo siya. Kapag meron akong pananampalataya. Ano yun? Tignan mo po siya sa bawat buhay natin. Kaya po alam mo ninyo, kahit minsan po, lagi natin sinasabi, hindi natin kaya. Pero kapag meron kang pananampalataya, kaya po ng Diyos sa bilang. Po, kapag meron kang personal na panalangin, pagbabasa po ng kanyang salita, habang nakikilala po ang Diyos, no, sa bawat buhay po natin, lumalaki po yung pananampalataya natin. Ano nyo, paano pa nagkakaroon ng mga pagsuko, hanggang ngayon naman po, nandun pa rin po yun. Kaya lang po sa biyaya ng Panginoon, hindi po makita sa buhay natin. Dahil po, kasi po, meron namin Diyos na alam po niya na hindi ko kaya, pero kaya ng Diyos na at po nyo, papasalamat ako ngayon sa Panginoon po, no? Kung kailan po umina yung trabaho namin, doon po nagagawa yung pagbago ito. Kaya totoo po na kapag pinadaan ka sa mga pagsubok ng Panginoon, yung magiging, minsan, iniisip mo kung bakit kami nabayaan ng Panginoon. Pero kapag nakikilala po ang Diyos, magpapasalamat ka pa sa Kanya. Kasi bakit po? Nakita mo na, ito pala yung gusto ng Panginoon, kaya niya pinadaan sa mga pagsubok. Kaya yun po, share ko lang po, no, kung kailan po wala na kami ngayon, sa biyaya po ng Panginoon, yun pa po yung naging matapat yung mga giving namin. Na-share ko na po dati, no, pag gusto ko lang po magbigay ng misyon, doon lang po ako magbigay. Kung meron pa ako. Pero ngayon po, meron po akong talagang pinidesire sa ating puso. At salamat po sa Panginoon kahit wala po kami. Dahil binigyan po niya ako ng pananampalataya. Ibibigay. May mga time po na
papipilihan ka ng Diyos eh. Yeah. Kung ibibigay ko ba sa kanya to, kung makasado lang po si Osbion, babawin ng mga anak. Pero dahil tinuruan po niya ako, alam niyo po, sa biyaya na, binibigay ko sa kanya kahit walang matira sa akin. Yeah. Saan po nararanasan ko, no? Parang meron lang po akong maibigay sa Panginoon. Yung pag-Monday, gano'n, kaya yung Wednesday ko kasi, i-promise ko eh. Minsan naranasan ko kung wala akong baon. Ay, minsan po, ano lang, isang tinatawaan po yun ako. Kasi nasanay sila na marami yung baon natin, diba? Tapos nasabi ng Monday, ganyan yung ulam niya. Bawa ko, siya mag-ibig po. Alam niyo po yun, kahit yung iba ka, napakasarap, no? Unahin mo yung Panginoon sa buhay. Alam ko po, bawat luha na pumapatak sa akin mo, bawat pagkatiis at kahirapan na lalo mo, hindi ko ang Diyos sa kanya mga pangako. Meron siyang pangako sa bawat anak po niya na nagtitiwala sa kanya. Kaya ko lang po, patapos na po tayo. Nung po inas po ako ni Mankes na maging leader, dalawa lang po naman ko eh. Una po, masaya. Masaya kasi hindi naman po kapadagal. Kasi sino po ako, no? Eh, wala po akong pinaghahanan. Tapos, natili pa po ako sa biyaya ng Panginoon. Salamat po ako sa Panginoon kasi gagamitin po niya ang buhay ko. Kanyang biyaya. Pangalawa po, takot. Takot kasi, paano pangunaan mo ang tao nito? Mas matatanda po sila sa akin, ibig sa espiritual. May pinag-aaralan sila, sa akin. Paano ako, sabi ko? Hindi naman naman ako sa Panginoon. Sabi ko, takot. Alam ko hindi ka nagkakamali. Hindi nagay mo dito. Yayakapin ko ito. Wala ako kahit ano. Kami pa na ang barkada na rin. Amen. Pero yun po, sa biyaya ng Panginoon, nagpapasalamat po sa mga taong pinagkatiwala ko dyan sa akin. Amen. Bagamat may mga pinag-aaral sila sa akin, mas matatanda po sila sa kanilang espiritu ng buwan. Pero napakabuti ng Diyos, no? Amen. Totoo na hindi ka niya mababayan pag nilagay ka niya sa sitwasyon na yan. Yung natakarin po kami ng iulit. Amen. Oo, tignan mo lang yung buhay ko. Galing na ako pagkikinggan kung wala po tayo sa Panginoon. Yeah. Kaya alam ko po, Panginoon po. Amen. Sabi ko sa kanya, huwag mo lang akong iiwan, Panginoon. Kahit ano man ang mga pagsubok, ano man ang trials, ano man ang kabigat, tulungan mo lang akong mabuhay. Amen. Susunod ako sa iyo at sabi nila akong magtitiwala. Ngayon gusto ko, ano man ang meron sa buhay ko, ano man ang meron matter sa akin. Pinalagap ko siya sa iyo, sana one day po noon, lahat naman po tayo, ito hindi sa'yo natin. Na one day masabi po ng Panginoon sa bawat buhay natin. Yung meron natin, dawin din. Nila mo po,